North Luzon, Pangasinan, 100 Islands, and many more. Yup, we're heading to North Luzon, Pangasinan. Ano-ano nga bang attraction na makikita natin sa Pangasinan? Come on, let's explore the province and islands of Pangasinan. But before that, welcome to MDG, tayo na't gumala. First of all, we have two options para pumunta doon. Through private car or tour package. Sa system namin, nag-tour package kami para hindi na rin hassle sa biyahe. We pay for 2,500 each with a total of 6 packs. Inclusion nito ang two-way private van transport, one-night accommodation, and Pangasinan tour. But take note, may optional tour pa ito but with additional payment. And tour call time, 11 p.m. Anyway, 5 a.m., start na agad ang tour. Ito nga pala ang St. James the Great Parish Church na matatagpuan sa Bolinao, Pangasinan. Next stop, Patar Beach. Hindi ko na siya na-videoan pero white beach na siya at the least. Anyway, ang pinupop ko ng mga bata ay sea urchin. Makakabili kayo dito, 100 for 8 pieces. Next destination, Enchanted Cave. Forestry ang scenery dito kaya napakaganda. May park, may pool, at ang kanilang attraction, ang cave nila dito. More on lakad nga lang dito dahil sa laki nito. By the way, you have to pay 250 pesos nga pala for the entrance fee. It depends kung kasama yun sa tour package nyo or hindi. Pero worth it naman sa sobrang ganda. So going to the cave, kailangan ninyo magsuot ng helmet. Kailangan natin mag-ingat dahil mabato dito at madulas. Marami rin din nga pala ditong tourists kaya you have to wait for your turn. Waiting time is around 1 to 2 hours. Pero okay lang yon dahil sa marami naman kayo pupuntahan. And now, going to cave. Pababa siya and like I said earlier, slippery siya. Matirik din yung daan kaya dapat talaga magdahan-dahan. At ito ang use ng helmet dahil masyado mababa nga yung rock. After ilang steps nga ay narating na natin ang pinakailalim. Bale, limited persons lang inaalaw sa baba dahil hindi rin naman ganun kalaki ang underground lake. Napakaganda nga ng underground lake at perfect picture siya. Yun nga lang, maraming masyado tao. Malalim nga rin pala dito kaya if you don't know how to swim, you have to wear your life vest. After the cave and lunch, pumunta naman kami sa isang pool. Ito naman ang kanilang adult pool. It's a 7 feet deep at kung hindi kayo marunong lumangoy, gedli-gedli lang muna. Water here is warm kaya nakaka-relax siya. Isang pool nila is suitable for kids naman. And pwede rin sa mga matatanda. Next destination, Bolinao Falls. 100 ang entrance fee dito. Again, depende sa tour package. Sobrang mabato dito, so better bring your aqua shoes. The place is like, okay. Actually, meron siyang part na malalim, meron ding mababaw. Kaya hindi mo sure kung yung tatapakan mo ay malalim. So advising everyone to wear your life jacket. At ayan na nga, okay daw pero nilalamig na siya. Day 2. This time, marami na akong energy kasi nakapagpahinga na ako na mahaba. Our tour today is island hopping. Pero bago mag-tour, tour guide will let you buy some stuff bago bumalaot kasi mahal na ang paninda sa island. Dito kami tinuro ng tour guide and walking distance lang naman siya sa pier. If you're in tipid mode, okay na okay ka dito. Kasi mura na, masarap pa. Pero if you have budget, pwede ka nang bumili ng food sa island. So here we are, pasakay na ng bangka. After 20 minutes nga, narating na namin ang Pilgrimage Island. First, from 124 islands dito sa Alaminos, Pangasinan. Nakikita nyo ba ang Jesus sa itaas? Yes, pupuntahan din namin yan. But before that,
Sa kabilang island muna kami. Bale, may 3 islands na pwede kayo puntahan dito. Pero not necessarily pupuntahan natin lahat ng island na yon. Only those na open for public lang. Sa akong kabilang isla, dito'y matataunan ninyo ang napakaraming bonsai tree at ang mga nagagandang rock formation at mga halaman. And the roof deck. And yes, finally heading to the shrine. Challenging ang pag-akyat dito dahil kulang-kulang 10,000 steps ang kailangan ninyong lakarin. At kung kayo devotee at mahilig na mag-Station of the Cross, this is the right place for you kasi bukod sa makikita ninyong tanawin, ay along the way madadaanan din ninyo ang every station. And finally, narating na namin ang first station, the Last Supper. So for every station ay makikita ninyo ang mga rebulto na totoo naman nakakamangha ang pagkakaukit nito. Station 3, Station 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, at 14. Ngunit hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Yup, malapit na pero malayo pa. And finally, narating na rin namin ang taas. Nilakad namin siya for almost 30 minutes. So from here, kitang-kita mo na talaga ang ganda ng isla. For each island pala, nakadepende sa inyo ang duration ng stay ninyo per island. Pwede kayong magstay sa isang island the whole day or pwede kayong palipat-lipat ng island or island hopping. After 1.5 hour nga namin dito, pumalaot na kami para pumunta sa ibang island. One of the island here is Romulo Island. Dito pala nag-shooting ang Marina Cast. Iya marami rin turista ang napunta dito. Pwede rin pala kayo mag-swimming dito pero we opt not to kasi may other area naman na pwede paliguan. And now, we're approaching to Marcos Island. For me, ito yung pinaka-enjoyable na island. Bukod kasi sa kanyang white sand beach ay meron din ditong cliff jumping inside the cave. Kaya naman, nakakabilib talagang ganda dito. But since it's afternoon, nag-lunch na lang din muna kami. You have to pay for the table for the cottage rent. It's 10 AM at parami na rin ng parami ang guests na dumarating. At syempre, if you're going here sa Marcos Island, itry nyo na rin ang kanilang cliff jumping. Medyo creepy lang itong cave na to kasi puro bats siya. Pero don't mind them kasi hindi ka rin naman nila papansinin. Syempre, as an adventurer, sinubukan na rin natin ito. Okay. After nyo nga mag-cliff jump, ay kailangan ninyong languyin papuntang shore. Yup, it's a challenge as well. Pero enjoy and a must-try experience. Plus, you need to wear your life vest nga pala. Kasi hindi pwede mag-cliff jump, ipulang life vest. After one try, ay nag-cliff jump ulit kami. Ganun kami nag-enjoy. Yun na! Lumubog? After several times namin na nag-cliff jump, ay naligo naman na kami dito sa beach.
And after 2 hours ay pumalaot na ulit kami. At dito dinaanan namin ang Cathedral Island, Turtle Island, at Crocodile Island. After the island hopping ay snorkeling naman. Ang stay ay idadaong kayo sa maraming corals at fish. So from here, we stayed here for 1 hour para mag-snorkeling. Hindi ka rin naman bibigoin dito dahil marami ditong different kind of fish and corals kahit hindi siya masyadong malalim. Pwede rin dito mag-fish pit, but make sure na yung pagkain na binibigay ninyo is audible at hindi rin lason sa isda. After 1 hour nga, ay dumiretso naman kami sa Quezon Island. This is the go-to beach dito sa 100 Island. Bukod sa ganda ng beach, ay hindi rin kasi ito masyado malalim. Marami rin ditong water activities like aqua trikes, banana boating, kayaking, snorkeling, at meron din sila ditong zipline. Sa laki nga rin ng island ay pwede nyo rin itong libutin. Nadaanan din nga pala namin ang Children Island, pero hindi na rin kami nag-stop by dahil kulang na rin yung oras namin. So pro tip, plan your destination wisely. And for our last island, Cuenco Cave, o mas kilala sa Dugong Island, isa rin ito sa pinagshootingan ng Marina. At dito nga nakatira si Dugong. At dahil nga dito, naging sikat itong tunnel na to. Dito na may pwede kayo magtatalon-talon. 1 to sawa. By 3 AM nga ay bumalik na rin kami sa hotel to pack up kasi 4 PM ang biyahe namin papuntang Manila. Visiting North Luzon, specifically Pangasinan, is worth to explore. Maraming places and attraction na pwede nyo puntahan dito. But make sure you communicate well sa inyong travel agency to clarify the expenses bukod dun sa tour package ninyo. But overall, Pangasinan has a lot to offer and it's for you to find out the beauty of Pangasinan.